Blood News Updates. Mga balita ngayon, 97.8 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa NAIA, 2 South Africans arestado. Guro at estudyante patay, isa sugatan sa pananaksak sa Slovakia. Balik armas program ng Samar makatutulong sa mas mapayapang halalan sa lalawigan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakumpiska mula sa 2 South Africans ang 97.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kaninang hating gabi ng Biyernes. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nakita sa X-ray inspection ang mga bagahe ng mga banyaga ang kahina-hinalang mga gamit, kaya't isinailalim ang mga ito sa canine inspection at physical examination. Dito nadiskubre ang mahigit 14 na kilo ng shabu at iba pang mga gamit kasama ang mga cellphone, travel documents at ID cards. Base sa records, galing Johannesburg ang dalawa, sakay ng Emirates Airline na may connecting flight mula Dubai, UAE. Sa salaysay ng mga sospek, inalok umano sila ng kanilang kaibigang Nigerian ng libreng paglalakbay patungong Maynila at iniutos na makipagkita sa isa pang Nigerian. Nahaharap ang 2 sospek sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang isang guro at isang estudyante habang isa pa ang sugatan matapos pagsasaksakin ng isang 18 anyos na lalaki sa isang paaralan sa hilagang silangan ng Slovakia. Ayon sa mga otoridad sa Slovakia, nangyari ang pag-atake sa kalagitnaan ng isang klase sa Speska Starabes High School. Agad umanong tumakas ang sospek matapos ang pananaksak, ngunit nahuli rin ito sa isang kagubatan isang oras matapos ang insidente. Ayon sa pulisya, isang deputy headmistress ang nasawing 51 taong gulang na guro habang 18 anyos naman ang nasawing estudyanteng babae. Kritikal at nagpapagamot naman ang isa pang estudyanteng biktima. Dagdag pa ng pulisya, dati nang pinaalis ang sospek na kinilala sa alias na SS sa isang paaralan sa bayan ng Kismarok matapos pagbantaan ito ang kaniyang mga kamag-aral. 43 mga baril, 30 ang para sa safekeeping, kasama ang 393 improvised firearms ang isinuko sa lokal na pamahalaan ng Samar sa pamamagitan ng Balik Armas Program. Ginanap lang kamakailan ng turnover sa Daya Hall Provincial Capitol Compound ng Catbalogan City sa pamamagitan ni Governor Sharian Tan. Hinikayat naman ng gobernador ang mga hepe ng pulisya at mga opisyal ng barangay na suportahan ang kampanya sa pagpapasuko ng mga hindi rehistradong armas, pati na ang mga expired ang lisensya upang magkaroon ng maayos na halalan sa 2025. Binigyan diin naman ni Samar Police Provincial Director Colonel Antonieto Eric Mendoza ang pagtataguyod ng responsableng pagmamay-ari ng armas at ang kahalagahan na mabawasan ng ilegal na armas na kadalasang nauugnay sa krimen at karahasan. Ang mga isinukong armas ay dadaan sa pagsusuri, accounting at record checking. Kalaunan iindurso ang mga ito para sa demilitarisasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.